Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating 11 p.m. update sa bagyong si Super Typhoon 1 na may international name na Fungwong. As of 11 p.m. po ito na update. Makikita po natin narito po yung kuha mula sa ating Baler radar at makikita po natin narito po yung sentro ng bagyong si Juan at ito po ay naglandfall dito sa may area ng Dinalungan, Aurora. Nakita po ninyo nung ito'y tumama sa kalupaan na Aurora, halos nawala na po yung mata ng bagyo. Usually po nangyayari po ito kapag yung bagyo ay tumatama sa lupa, nagiging nasisira po yung mata niya dahil po bahagya po itong humihinap. Gayunpaman, malakas na bagyo pa rin po ang dala nito. Posible po sa mamayang 2 a.m. update natin ay typhoon category na po mula sa super typhoon ang bagyong si Juan. Pero makikita nyo po na ito po ay direktang tumama dito sa may bahagi ng Dinalungan sa lalawigan ng Aurora. So ito po yung nakaranas po ng malalakas na hangin na dulot po ng bagyong Juan. Sa ngayon po, as of 10 p.m. naman, ay huling namataan ang sentro ng mata ng bagyong Juan dito po sa may bahagi ng Kasibu sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa ngayon ang kanyang lakas ay nasa 185 kilometers per hour, malapit sa gitna, pero makikita nyo po ang kanyang pagbugso ay nasa 255 kilometers per hour. Ito po ay lumakas yung pagbugso niya, lalo tumatama po kasi ito sa kalupaan. At muli po, nais ko pong bigyan din na yung mga lugar po, lalo na yung mga nasa taas ng bundok, ito po ay exposed at dahil po doon posibleng mas malakas na hangin yung maranasan nung mga lugar na sa may kabundukan. Kaya po iba yung pag-iingat pa rin. Makikita nyo po, concentrated pa rin itong laki ng bagyo, particular na sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Kumikilos pa rito ng mabilis sa 30 kilometers per hour pahilagang kanluran or northwestward. Sa ngayon po, nakataas pa rin. Bago po yun, ito munang ating latest track ng bagyong Juan. Una po, naglandfall po ito at 9:10 p.m. sa Dinalungan sa Aurora. At nung tumama po ito sa lupa, ito ay inaasahan na patuloy na kikilos dito po sa bahagi ng Northern Luzon. At posibleng bukas na umaga, ito ay nasa may Lingayen Gulf na or nasa katubigan ng Pangasinan or La Union. Samantala, makikita nyo po sa track natin, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juan araw po ng Martes. So, balit pagdating ng Miyerkules ng gabi or umaga po madaling araw ng Huwebes, maaari itong pumasok muli ng PAR at maapektuhan po itong bahagi ng Taiwan. Mapapansin po ninyo, nakikita po natin dito sa Pag-asa na maaari may tumulak sa bagyo na dalhin po ito sa may bahagi ng Taiwan. Kung sakali pong mangyari ito, ay posible pa rin maapektuhan ang ilang bahagi naman ng extreme Northern Luzon. So sa mga kababayan natin sa Batanes, pwedeng makaranas pa rin ng mga epekto ng bagyong Juan once na pumasok po dito ng Philippine Area of Responsibility. Pero araw po ng Biyernes, posibleng maging isang low pressure area na lamang itong bagyong Juan. Nais ko pong ipakita sa inyo yung posibleng daanan ng sentro ng bagyong Juan. Makikita po ninyo, sa ngayon ay nasa Nueva Vizcaya na siya. Kaya posible pong as we speak ay nararanasan na po ang malakas na mga hangin at posible din may mga malalakas na ulan sa mga bahagi ng Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Benguet, Pangasinan at sa may bahagi ng La Union. Kaya po, dahil po posibleng by tomorrow morning, pwede pong early morning or umaga, bandang alas 8 ay nasa may West Philippine Sea na po ang bagyong Juan. Kaya mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin dito sa dinadaanan, as we speak po, dinadaanan na ito ng bagyong Juan at nararanasan po nila yung pinakamalalakas na hangin at mga pagbugso ng mga dala po rin ng mga malalakas na mga pag-ulan dito po sa may bahagi nga ng Northern Luzon. Sa ngayon po, signal number 5 pa rin sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, at northern and central portion ng Aurora. Posible pong sa susunod na update natin mamayang 2 a.m. ay ibababa na po natin itong tropical cyclone wind signal number 5 dahil nga po ang bagyong Juan ay posibleng nasa typhoon category na lamang. Gayunpaman, malakas pa rin po itong bagyo na to. Signal number 4 naman sa southwestern portion ng Cagayan, gayon din sa buong lalawigan ng Isabela, Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao,
Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, eastern and central portions ng Bulacan. Signal number 3 din po sa northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, easternmost portion po ng Bulacan, hilagang bahagi ng Rizal, hilagang bahagi ng Quezon, kasama pa rin po itong Polillo Island, signal number 4 pa rin yan, northern eastern portion ng Tarlac, eastern portion ng Pampanga, hilagang bahagi ng Zambales at ng Quezon. Ulitin po natin, kasama po dyan yung Polillo Islands. At signal number 3 po sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, gayon din sa nalalabing bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, Tarlac, dito sa Pampanga, Bulacan, nalalabing bahagi ng Bulacan, ng Zambales, dito po sa amin, sa buong probinsya po ng Bataan, at ang Metro Manila, signal number 3 pa rin po sa ngayon, gayon din ang nalalabing bahagi ng Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, central portion ng Quezon, kasama din yung Camarines Norte. Samantala, signal number 2 naman po dito sa Babuyan Islands, kasama din ang nalalabing bahagi ng Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama po itong Lubang Island, Camarines Sur, gayon din yung Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern and central portion ng Masbate, at gayon din kasama po yung Ticao at Burias Island. Ito naman po yung mga lugar na nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1, ang Batanes, hilagang bahagi ng Palawan, kasama yung Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands. Nalalabing bahagi ng Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, kasama pa rin yung Biliran, Leyte, northeastern portion ng Bohol, northern and central portion ng Cebu, kasama yung Bantayan, at Camotes Islands, maging ang hilagang bahagi ng Negros Oriental. Wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa bahagi naman ng Mindanao. At nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern central portion ng Negros Occidental, maging dito po sa may western Visayas, particular na nga yung mga lalawigan ng Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, kasama yung Antique at yung Caluya Island. Samantala po, ay asahan pa rin, no? Dahil mapapansin po natin na babawasan na po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal, pero posible pa rin na makaranas sa mga pagbugso ng hangin, lalo na po sa may bahagi ng Palawan at ang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kahit po walang nakataas sa tropical cyclone wind signal, posible pa rin po yung mga pagbugso ng hangin. Bukas, malaking bahagi pa rin ng Luzon at Visayas dahil lalayo na po yung bagyo, posibleng mababawasan na po yung mga nakataas na mga babala natin, pero posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyo. At pagdating po ng araw ng Martes, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juan, pero posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon. Narito naman po yung ating inaasahang mga pag-ulan. Posible pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalo na po doon sa dadaanan ng bagyo dito sa may northern at lang bahagi ng Central Luzon. Mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga pagguho ng lupa, mga flash floods at mga landslides, at maging pag-apaw po ng mga ilog, no? Kaya mag-ingat po sana sa mga sandaling ito, naka-evacuate na po or nasa mga ligtas na lugar na po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa dadaanan ng bagyong or sa dinadaanan ng bagyong Juan. Pagdating po ng araw ng Lunes, bukas ng gabi hanggang Martes, makikita po natin, no, significantly mababawasan na yung mga malalakas na mga pag-ulan. So bukas po ng umaga, posible magsimula na pong mabawasan yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Posible pong ang mga malalakas na mga pag-ulan na lamang ay dito sa may western section ng Luzon, itong Ilocos Region, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya po pag alis ng bagyong Juan by tomorrow, posible po sa hapon ay mababawasan na ang mga malalakas na mga pag-ulan, maulap na kalangitan ng mararanasan po natin sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan. Bukas po yan, hapon or gabi. At meron pa rin tayong nakataas na storm surge o daluyong. Ito yung malalaking pag-alon ng karagatan, particular po sa mga baybay dagat. Yung daluyong po, ito yung mahampas po dito sa mga baybay dagat po natin. Kaya iba yung pag-iingat, yung mga kababayan natin na nakatira sa mga coastal areas, dapat po nakalayo na po sila, sapagkat hanggang more than 3 meters pa rin po ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon. At gayon din po, inaasahan pa din natin ang posibilidad na hanggang 3 metros
kilometrong alon sa ilang bahagi pa ng Kabisayaan, ng Palawan, ng Mindoro, habang dito po sa area ng Samar, itong northern eastern Samar, maging sa Dinagat Island sa Zamboanga Peninsula, posible pa rin ang mga storm surge dahil nga po malawak yung bagyo natin, mahigit 1,000 kilometro yung diametro nito, kaya makikita nyo malawak din yung mga lugar kung saan pwedeng magkaroon ng daluyong mula 1 hanggang mahigit 3 metrong taas ng alon ng karagatan, partikular na dito sa baybay dagat. At may nakataas pa rin tayong gale warning. Ito yung babala naman natin sa mga malalaking alon sa gitna ng dagat. Makikita po natin halos buong Luzon, maging ang bahagi po ng eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao, northern part ng Palawan ay mayroon po tayong mga nakataas na gale warning. Delikado po na maglayag yung mga sasakyang pandagat at mga bangka dahil po sa nakataas na gale warning sa malaking bahagi ng ating bansa, magiging napakaalon ng karagatan. Ito ay dulot pa rin ng bagyong Juan. At patuloy pa rin po kayong mag-antabay sa update ng Pag-asa. Mamayang 2:00 po ng umaga, magkakaroon po ulit tayo ng panibagong update sa pagkilos ng bagyong Juan. At maaari pa rin po kayong tumutok sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube. At inaanyayahan ko po kayo, maaari nyo pong bisitahin yung mga websites ng Pag-asa, pag-asa.doc.gov.ph. At dito po sa panahon.gov.ph, makikita nyo po yung mga heavy rainfall warning, mga flood advisories, thunderstorm information sa buong bansa, real time. So, maaari po kayong bumisita sa panahon.gov.ph. At muli po na nagbibigay ng ulat sa lagay ng ating panahon, live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina, maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Magkita po tayo mamayang 2:00 ng umaga sa update sa bagyong Juan. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo.